Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Sa pinagpalang Sabado po ng umaga, March 28, 2026, mga kapatid, good morning na po. Brother Joseph Trinidad Victorino, Brother Boyet from Riyadh, Saudi Arabia, good morning. Ayan, Sister Jocelyn, good morning. Brother Anthony Nabuel, good morning. Sa pong pinagpalang umaga, mga kapatid. Ayan. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, umagang kay ganda. Hallelujah. Lord Jesus, Lord. Ayan, good morning. Father Mario. Sister Vina Encarnacion, good morning. Father Nilito, good morning po. Ayan, bago tayo mag-umpisa, tayo po umawit sa Panginoon. Alayan natin siya ng pagsamba. Ayan, Father Randy, Mr. Mau, good morning. Lord, purihin po kayo, Panginoon. Tunay nga, Lord, sa umagang ito, nais po namin kayong handugan ng pagsamba at pagdakila, Panginoon, sa iyong pangalan. Father Alejandro Ramos, good morning. Ano nga bang nakita mo? Sa akin ay ninais mo. Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kung daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yaga, ako ay di nabibitaw sa iyong tawa. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Yes, Lord. Sa iyong yaga, ako ay di nabibitaw. Sa iyong tawa, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Hallelujah, Lord. Salamat sa yakap mo, Panginoon. Ano nga bang nakita mo? Sa akin ay ninais mo. Di ko inakalang ako ang pinili mo. Kahit sa madilim kong daan, tinawag ang aking pangalan. Inangkin ang kasalanan ko. Kahit di kailangan sa iyong yaga, ako ay di nabibitaw sa iyong tawa. Laman ng puso ko ikaw, ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Hallelujah. Sa iyong yaga, ako ay di nabibitaw. Sa iyong tawa, laman ng puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat
mong lahat ay paglilingkuran. Di mo ako iiwan kahit ako ay hindi karapat-dapat. Pag-ibig mo ay tunay, walang kapantay. Salamat o Jesus, tinapos mong lahat. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagyakap. Ramdam namin ang iyong pagyakap sa amin, Panginoon. Sa kabila ng mga pagligalig, naroon yung iyong matabang puso at mapalad na kamay na kami ay yakapin, Panginoon. Hindi ka aming sampa nagsasawa na kami ay yakapin, Panginoon. Nariyang ka lagi sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Minsan pa, sa umagang ito, nakatiwala ko po, Lord, ang daily vibrant word sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po maghari, ikaw po manguna. Hallelujah. Nadaan ko po anumang plano't gawa ng kaaway sa aming kalagitnaan. At ikaw lamang mahayag, Lord, may taas sa aming pagpupuri, pag-aaral ng iyong dakilang salita. Samahan niyo po kami, Banal na Espiritu. Ikaw po ang aming pinapagturo sa umagang ito. Sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Ayan, magandang morning na sa bawat isa. Napakasarap po umawit sa ating pong Panginoon, mga kapatid, no? Tunay na ang Diyos po ay karapat-dapat na tumanggap ng pagsamba at pagdakila. Ayan, without further ado, tayo na po ang magpatuloy sa ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Ayan, good morning na po sa bawat isa na naka-tune in na, naka-online na po. Ayan, Pastor Persus Gabido, good morning po. Ayan. Sino pa ba? Okay, Sister Mau, good morning. Okay, ang ating pong title is God's Embrace in the Midst of Fear and Uncertainty. Tamang-tama po yung ating pong inawit, mga kapatid, na naroon yung pagyakap ng Panginoon. Sabi po sa Isaiah chapter 41 verse 10, Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Sa Tagalog, huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka at tutulungan ka at aalalayan ng aking kanang kamay na matuwid. Yan, purihin po ang pagkabasa ng dakilang salita ng Panginoon. Ito po ay binasa ko po sa NLT translation. So napaganda po ng pangako ng Panginoon. Sabi niya, God's embrace in the middle of fear and uncertainty. Ito lang mga araw, mga kapatid, ay ramdam natin yung pressure ng epekto nitong conflict between Iran and Israel and ang US, at nakita natin yung escalation, no? At may mga epekto po na nangyayari lalo na sa larangan ng petrolyo. And napanood ko, sabi po sa balita na meron ng 300 na mga oil companies dito sa Pilipinas ang nagsara na dahil sa wala nang may tinda, wala nang supply. And yung iba naman, sobrang ang paglubo. At marami pong mga tao ang nagpapanik, no? Maraming mga tao na kung ano-anong mga pumapasok na mga negative na mga news na kanilang nare-receive. So malinaw po na ang pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak, sa kanyang mga hinirang, ay hindi nagmamaliw. Gaya po
nung pangako niya kay Prophet Isaiah. Sabi sa kanya, huwag kang matakot. Hanggat ako ay nasa sa iyo, huwag kang mangamba. Dahil ang Diyos mong pinaglilingkuran ay siya ang may kontrol ng lahat ng bagay. Yun po ang maganda, no? Na sa kabila ng mga uncertainties na nangyayari, may mga pangamba, may mga takot, may mga inflation na nangyayari, o kasi ang kasunod niyan, talagang pagtaas ng bilihin. Pero, tayo po mga anak ng Diyos, mayroon tayong kasiguraduhan o assurance na si Lord may control sa lahat ng bagay. Alam niya ang mga nangyayari, alam niya ang mga kaganapan, at hindi niya tayo pababayaan. Ganoon din sabi ni David sa Psalm 4 verse 8, in peace I will lie down and sleep, for you alone, O Lord, will keep me safe. Sabi niya, sa kapayapaan ako'y mahihiga at makakatulog, sapagkat ikaw lamang, O Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng katiwasayan. O tayo po mga kapatid, masarap ang ating pong tulog. Nakatulog tayo ng mahimbing. Dahil ang tunay na kapayapaan ay hindi mo makikita dito sa paligid mo, sa mundo na iyong kinagalawan. Ang tunay na kapayapaan ay iyong mararanasan lamang sa presensya ng Diyos. Kapag ang presensya ng Diyos nasa sa atin, mga kapatid, makakahiga tayo ng maayos, makatulog tayo ng mahimbing, at makakikilos tayo ng matiwasay. Dahil alam natin, mayroong Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay. Yan. May mga panahon sa buhay natin na hindi malinaw ang mga sumusunod na mga pangyayari. Actually, ito yung nangyaring ito, unprecedented po ito, mga kapatid. Pero, tayo pong mga anak ng Diyos, alam na natin yung mga mangyayari o nangyayari dahil ang Bible po, mga kapatid, kahit nung unang pang panahon, ay may mga nangyayari ng ganitong bagay. Kumbaga, kaya nga yung final authority, no, yung Biblia, na hindi po pwedeng ma-out of context. O kaya, minsan kasi tayo mga Kristiyano, unaware tayo. Kasi hindi nga tayo nagbabasa ng Biblia. Maraming mga tanong, anong nangyayari sa future ko? Ano ba ang mga tama kong desisyon? Paano kung mag-fail ako? Yan yung mga tanong. Ang uncertainty ay nakakatakot. Yes, kasi gusto natin ang control. Gusto natin, alam natin ang outcome kaagad. Pero minsan, hinahayaan ng Diyos na hindi natin makita ang buong picture, pero gusto ng Lord na matuto tayo magtiwala sa Kanya. Diba? Kaya nga, in the absence of fear, faith begins. Diba? Mga kapatid. At sa gitna ng takot, nandiyan ang yakap ng Diyos. Na hindi niya lamang ito sinasabi, pero pinaparamdam niya ito. Meron agad siyang sagot. Di ba? Bakit? Ibinibigay niya yung kanyang presensya. Kapatid, napaka-importante na yung presensya ng Diyos ay maranasan natin. Kasi siya ang magbibigay sa atin ng comfort, magbibigay sa atin ng assurance, na hindi dapat tayo mag-alala dahil kontrolado niya ang sitwasyon. Parang isang magulang na niyayakap ang anak habang natatakot. Di ba? Ang bata, minsan, biglang na lang umiiyak, tinanong mo, natatakot siya. Kasi siyempre, hindi niya pa gano'ng maunawaan. Pero ang magulang, nandun lagi on the rescue. Pakayakap niya sa anak niya, maya-maya nagsasubside yung takot. Diba? Kasi nakakaramdam yung presensya. Yung presensya ng magulang, ramdam ng bata. Ganun din po tayo mga kapatid. Kailangan maranasan natin o maramdaman natin yung presensya ng Diyos. Lalo na sa panahon na ito. Oo. Ang malungkot kasi, mga kapatid, minsan, sinasamantala natin na yung mga tanong na mga tao na para bagang si Lord, walang pakialam. Para bagang yung Panginoon na ating sinasamba, Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, ay walang pakialam sa nangyayaring ito. Kapatid,
lahat ng bagay ay may control ang Panginoon. Lahat ng bagay alam ng Diyos. Ganyan si Lord sa atin. Minsan ang yakap niya sa atin, pinapalalahanan lang tayo. Na hindi ka nag-iisa sa laban, hindi ka out of control ang buhay mo, hawak ka ng Panginoon. May plano siya kahit hindi mo pa nakikita. Life is full of moments na hindi natin kontrolado. Kaya kung ating sa sarili lamang, napamantayan o kakayanan, hindi natin kontrolado. May mga bagay na hindi natin kayang kontrolado. Pero si Lord, control niya lahat ng bagay. Marami po, yung mga uncertainties sa future, mga takot sa pagdidesisyon, at yung mga pag-aalinlangan sa ating sarili. Alam ng Diyos yan lahat, mga kapatid. At meron pong pakialam ang Panginoon sa mga nangyayari. God's presence is our constant refuge. Kaya nga, sabi ko kanina, yung presensya ng Diyos, iyan po yung matibay natin na kanlungan. Siya po yung patuloy natin na kanlungan, yung presensya ng Diyos. Kaya sabi po ni David sa Psalm 23 verse 4, even when I walk through the valley, even I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Diba? Kahit lumalakad ako sa pinakamadilim na lambak, hindi ako matatakot sapagkat malapit ka sa tabi ko. Malapit ka sa tabi ko at ang iyong pamalo at ang iyong tungkod poprotektahan at aaliwin ako. Ito po yung reality ng valley, no, mga kapatid. Na meron talagang mga lambak na may mga bagay na na-anticipate natin. But it guarantees His companionship through it. The promise is that even in the darkest valley, fear, grief, or loneliness, He is close beside me. Sabi po ng Panginoon kay Haring David. Sabi niya, kumanlong ka lamang sa aking presensya. Minsan kasi, naunahan tayo ng takot at emosyon na nangingibabaw sa atin yung emosyon natin. Natatakpan yung ating pagtitiwala sa Diyos because naunahan tayo ng emosyon, mga kapatid. So ano po ang puntos po natin ngayong umaga? Number 1, God's embrace give peace. Ang yakap ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Kaya minsan hindi natin maranasan yung yakap ng Panginoon kasi masyado tayong malayo sa Kanya. Nakuha natin, mga kapatid. Kaya kailangan malapit ka sa Kanya. Magkaroon ka ng intimacy. Oo. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Ang yakap ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Sa gitna ng mga kawalan, ang Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. At ang kapayapaan ng Diyos ang siyang mag-iingat ng inyong puso at pag-iisip. Di ba sabi sa Philippians chapter 4 verse 7? The peace of God that surpasses all understanding, that will guard your heart and mind in Christ Jesus. Ibig sabihin, kahit na magulo ang paligid, pwede ka pa rin maging kalmado dahil hawak ka ng Panginoon. Gaya po ng isang magulang, gaya po ng sinabi ko kanina. Makakaroon lang tayo ng kaginhawahan, kahinahunan, kapag yakap-yakap tayo ng ating Diyos. Sa mga bata, pag yakap-yakap ng magulang, ramdam niya yung presensya. Ngayon din po tayo, mga kapatid. God's embrace give peace. Number 2, God's embrace gives strength. Ang yakap ng Diyos nagbibigay ng lakas. Kaya hindi lamang comfort, meron din pong kapangyarihan ang pagyakap ng Diyos sa atin. He strengthens you from the inside. Minsan ang takot, hindi ka agad-agad nawawala. But your courage grows because God is with you. Diba? Nakuha natin, mga kapatid. Minsan kasi,
naiinip tayo sa proseso. Ano sabi ni David sa Psalms chapter 34 verse 4? I prayed to the Lord and He answered me. He freed me from all my fears. Diba? Minsan kasi, ina-underestimate natin yung kapangyarihan ng panalangin. Minsan ayaw natin manalangin. Kapatid. Ano natin kapag kulang tayo sa panalangin, mahina yung ating panlaban sa mga atake ni Satan. God's embrace gives strength. Yun po yung pangalawa. Yung pangatlo, God's presence is true security. Diba? Lagi natin binabanggit yung presensya ng Diyos, mga kapatid. Ang presensya ng Diyos, ang tunay na seguridad natin. Opo. Minsan, hindi lang niya binibigay yung detalye ng plano niya, pero ibinibigay niya ang kanyang presensya. Kaya nga, di ba? Sabi po ng Panginoon, sabi po ni Haring David, in your presence there is a fullness of joy. Di ba? Yung presensya ng Diyos, sapat na yon para sa atin, mga kapatid. Ano sabi po ng Matthew 28:20? Narito ako, sumasa iyo palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Di ba? Pangako ng Diyos, mga kapatid. At hindi mo alam ang mangyayari, sigurado kang hindi ka niya iiwan. Assurance. Mga kapatid, na kailanman hindi tayo pababayaan, kailanman hindi tayo iiwanan ng Panginoon, lalo na sa mga ganitong mga pangyayari. In the midst of fear and uncertainty, kailanman hindi niya tayo pababayaan. Oo, mga kapatid. So, paano natin i-apply ang mga bagay nito? Number 1, surrender your fear to God. Oo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Isuko mo sa Panginoon lahat ng takot. Isuko mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ang lahat ng mga kinakatakutan mo. Sabi po ng Joshua chapter 1 verse 9, this is my command. Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged. For the Lord your God is with you wherever you go. Oo, kapag minsan nakakaramdam tayo ng takot, Joshua chapter 1 verse 9. Be strong and courageous. Sabi niya kay Joshua. Kasi alam naman lang si Joshua, a brave warrior. Do not be afraid or discouraged, for the Lord your God is with you wherever you go. Di ba, mga kapatid? Kailanman, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin is surrender lahat-lahat ng iyong kinakatakutan sa buhay mo, mga kapatid. And number 2, replace fear with faith. Yan. Palitan ang takot ng pananampalataya. Sabi po ni Haring David sa Psalm 56 verse 3, but when I am afraid, I will put my trust in you. Kaya nga kapag andap-andap yung iyong pagtitiwala sa Diyos, sigurado ako, bombarded ka na ng takot. Punong-puno ka na ng takot. Kaya nawawala na yung pagtitiwala mo sa Panginoon. Kapag may takot o mayroong po tayo mga fear sa buhay po natin, gawin mo itong trigger para mag-pray. Hindi mag-overthink. Mga kapatid. Kaya huwag natin i-underestimate itong kapangyarihan po ng panalangin. Kapag may mga ganitong mga kaganapan, lalo tayong lumuluhod sa Diyos na nanalangin. Ipinagkakatiwala sa Panginoon. Mga kapatid, ang lahat ng bagay na ito, lalo na sa panahon na ito, ang dami na pong mga nangyayari. At hindi lang ito sa isang bansa, no? All over the world nangyayari. Apektado lahat ng bansa, mga kapatid. Pero sabi po ng Panginoon, palitan mo ng pananampalataya ang iyong pagkatakot. And number 3, mga kapatid, stay in God's presence every day. Ito po napaka-importante. Manatili sa presensya ng Diyos araw-araw.
Kaya nga, ang ating pong, ito po, ang Daily Vibrant Word, araw-araw po ito. Kasi napaka-importante na tayo'y laging nanatili sa Kanya, sa araw-araw. Sa umaga pa lamang, ito na ang ating ginagawa. Para, kung tayo man ay lalabas na ng ating tahanan, mamaya, magkatrabaho, mga gawain, at least, kargado tayo ng pangako ng Diyos, mga kapatid. Kaya nga, napaganda rin po yung Psalm 91 verse 1, di ba? Those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. Kaya kailangan mong maglaan ng quiet time to reconnect with God. O minsan kasi, sa sobrang busy natin, ito ang minsan, nanineglect natin. Yung quiet time with the Lord, mga kapatid. Ito po yung ating reconnection sa Kanya. Pagko-connect natin sa Kanya, mga kapatid. Bago man lang tayo maging busy, unahin natin ang Panginoon, mga kapatid. Napaka-importante na tayo po ay manatili sa presensya ng Diyos, hindi lamang tuwing linggo, kundi araw-araw. Stay God's presence every day. Para, mga kapatid, meron tayong panlaban, panangga, sa anumang mga arrows, mga na gustong gawin ng kaaway sa ating pong buhay. Napaka-importante, mga kapatid, yung pananatili natin sa presensya ng Diyos. Kaya nga minsan, maraming mga tao, majority, na nakikita natin, ramdam natin, at minsan pa nakakalungkot na sinisisi ang Diyos sa mga nangyayari. Walang ibang ginagawa kundi pagbuntungan ng galit ang Panginoon. Pero, sabi ko nga kanina, lahat na nangyayari sa ating pong paligid, mga kaganapan sa mundong ito, si Lord po ang may control. Kontrolado ng Panginoon lahat ng bagay. At alam niya po ang nangyayari. So, as a question to consider, ano ang mga pangako ng Diyos na pwede kong panghawakan sa sitwasyon ko ngayon? Ano ang mga pangako ng Diyos na pwede kong panghawakan sa sitwasyon ko ngayon, mga kapatid? Kapag ba ikaw ay natatakot, naalala mo ba yung pangako ng Diyos sa buhay mo? Sabi po, di ba, sa ating pong text, mga kapatid, sa Isaiah chapter 41 verse 10, pangako ng Diyos, kay Prophet Isaiah, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangamba sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palalakasin ka, tutulungan ka, at aalalayan ka ng aking kanang kamay na matuwid. Napaka-importante, napakagandang pangako, mga kapatid, lalo na pag may mga fear, nandun tayo sa kalagitnaan ng mga takot at mga walang kasiguraduhan sa buhay po natin. So yun po, mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa kanyang paalaala, encouragement sa atin na huwag natin kaligtaan. Mga kapatid, na meron tayong Diyos na kasakasama. Sasamahan niya tayo sa dulo. Pangako niya ito sa atin pong sa kanyang mga anak, mga kapatid. So yan, good morning na po, Sister Lovelyn. Ano pa? Pastora Annie, good morning. Sister Mary, Sister Alicia. Yan. Sino pang hindi ko nabanggit. Sa lahat po ng mga naka-online, good morning na po sa inyo. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong 36 viewers natin ngayong umaga. Purihin po ang Panginoon dahil siya po ay mabuti. Yan. Ayan, good morning na po sa bawat isa. Salamat po sa inyo. Panginoon, salamat po muli sa umagang ito at tunay na kami po ay pinalalahanan mo at in-encourage mo kami ngayong umagang ito na sa kabila ng mga Lord, mga takot, mga uncertainties sa aming kalagitnaan, Panginoon, sa mga nangyayari sa amin pong hindi lamang sa bansa po namin,
Lord, nariyan kang malaking Diyos na amin pong panghahawakan, amin pong itataas, at kailanman ang iyong pangako ay hindi nagmamaliw noon, ngayon at magpakailang paman. Salamat po, Ama, sa pagyakap sa umagang ito. Salamat po na meron kaming assurance, Panginoon, na ikaw po ang tunay ng aming pong security. Lord God, ikaw po ang aming security, Panginoon. Yung presensya mo ang aming tunay na security, O Lord. Sapat na ang iyong presensya, Panginoon, sa aming buhay. Lord God, salamat po sa umagang ito. At dalahin ko din po, dalahin ko po, Panginoon, sa oras na ito sa aking pong mga kapatid na meron pong mga pinagdaanan o kaya meron pong mga physical illness. O God, I pray in the name of Jesus, touch their life, Lord. At ipadaloy mo, Panginoon, ng kagalingan na gumula sa inyo. Salamat po, Lord God, na minsan pa, na din po sa amin pong mga kapatid ngayon, nagdiwa ng kaarawan. Anniversary, Lord, kami po nakikigalak sa kanila pong mga pagdiriwang sa araw po nito. Pagpalain niyo po sila, Lord, kanila pong mga plano, o Lord, desire ng kanilang puso, tuloy pong pagpalain, Panginoon, exceedingly and abundantly. Above all, we ask or imagine according to the power that works within us. Salamat pa, Ama, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, Lord, sa umagang ito. Tanggapin mo, Lord, lahat ng papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan po, mga kapatid, marami pong salamat sa inyo sa patuloy na pagsubaybay sa ating pong Daily Vibrant Word sa araw-araw. Yan, Brother Rinaldo Angeles, good morning na po. Magandang morning po sa bawat isa. Salamat po at pinupuri ka namin, Lord, sa umagang ito. Purihin po kayo. Salamat po, mga kapatid, and to God be all the glory. God bless.